Dahil sa lokasyong pangheograpiya nito, may tuturing na suki ang Pilipinas sa mga kalamidad tulad ng lindol at sa oras na tumamang malakas na puwersa ng lupa, hatid dito ang matinding pinsalat sa mga nakaraang taon, naramdaman ito ng ating bansa. Magbalik tanaw tayo sa mga pinakamatitinding lindol na yuminig sa ating bayan sa espesyal na report na ito ni Benj Bondok. Mga daang nagkabitak-bitak, mga gusaling nawasak, mga buhay na ngayon ay ditiyak. Ang mga ito dulot ng lindol, lakas na mula sa kailaliman ng lupa. Ang lindol hindi na bago sa ating pandinig at sa oras na maganap ito, larawan ng matinding pinsala ang iniiwan ng malalakas na pagyanig. Isa ang Pilipinas sa mga bansang nakaposisyon sa Pacific Ring of Fire. Ito ang rehiyon kung saan matatagpuan ang ilang mga tectonic plates na nagiging sanhi ng lindol. 90% ng mga lindol sa buong mundo ay nagmumula sa rehiyong ito. Nasa 20 mga lindol ang naitatala sa buong bansa araw-araw na may kabuuang bilang na 200 sa isang taon. Bago pa ang 7.2 magnitude na lindol na yumanig sa Bohol at sa iba pang lalawigan sa Visayas, ilang mga mapaminsalang lindol sa mga nakalipas na taon na ang yumanig sa bansa. August 2, 1968, alas 4:19 ng umaga, 7.3 magnitude na lindol ang yumanig sa bayan ng Kasiguran sa Aurora at sa ilang bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. Higit sa 200 ang nasawi, karamihan sa mga ito mga tenant ng bumagsak na Ruby Tower sa Binondo, Maynila. Napinsala rin ang ilang mga katabing gusali ng Ruby Tower. Naitala ang ilang landslide samantalang nakitaan naman ng mga bitak ang ilang mabubundok na lugar. August 17, 1976, alas 12:11 ng madaling araw, 7.9 magnitude naman ang tumama sa isla ng Mindanao. Nagmula ang pagyanig sa Cotabato Trench. Aabot sa 5,000 ang iniwang patay ng trahedya na nagdulot ng tsunami sa bahagi ng Moro Gulf. Ang mga kabahayan at ari-arian sa mga dalampasigan ng Lanao del Sur at Pagadian City. Nasira rin ang ilang mga infrastruktura sa Region 9 at 12. Aabot naman sa 40 aftershocks ang naramdaman kasunod nito. 13 taon na ang nakalilipas una ng tinamaan ng lindol ang lalawigan ng Bohol. February 8, 1990, alas 3:15 ng hapon, lindol na may lakas na magnitude 6.8 ang yumanig sa lalawigan. Naitala ang sentro nito 17 kilometro sa silangan ng Tagbilaran City. Bagamat 6 lamang ang namatay dulot nito, higit sa 7,000 residente naman ang nawalan ng tirahan dahil sa trahedya. Umabot naman sa halos 154 million pesos ang halaga ng pinsala mula sa lindol. At sino nga ba ang makalilimot sa tinaguriang killer earthquake na gumimbal sa Luzon? July 16, 1990, alas 4:26 ng hapon, isang magnitude 7.7 na lindol ang ibinunga ng paggalaw ng Philippine Fault at Digdig Fault. Pinakamatinding tinamaan ang Baguio City kung saan higit 1,000 ang naitalang patay. Sa lakas nito, gumuho ang Hyatt Hotel sa tinaguriang summer capital ng Pilipinas. Sinundan ng pagyanig ng ilang mga landslides na naging dahilan upang pansamantalang maging isolated ang lugar. Ang trahedya nagbunsod sa mga ahensya halaan upang magpatupad ng mga hakbang sa agarang pagbangon ng mga lugar na napinsala at ang malalimang pag-aaral upang maibsan kung hindi man maiwasan ang pinsalang dulot ng lindol. Hindi natin mapipigilan ang lakas ng kalikasan. Gayunpaman, tamang kaalaman at lubos na kahandaan ang susi upang ang panganib na dulot nito ay malagpasan at masiguro ang ating kaligtasan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok.